Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nakapagtala ng 20 milyong dolyar na investment pledge ang Pilipinas mula sa Australia na tututok sa pagpapaigting ng sistema ng hustisya sa bansa. Ito ay matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Australia kung saan nakipagpulong siya sa iba't ibang opisyal upang mapalakas ang diplomatikong relasyon ng bansa. Samantala, pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos ang suporta ng Australia sa isyu ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pinag-iingat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko sa pagpaplano ng kanilang bakasyon dahil maaari silang maging biktima ng vacation scams. Ating alamin ang detalye mula kay Daniza Lopez. Nagbigay babala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa vacation scams o accommodation travel tour scams matapos maitala ng ahensya ang pagtaas sa kaso ng mga ito. Mula noong taong 2021 ay naitala ng ahensya ang 39 na kaso kung saan nakitaan ito ng agarang pagtaas sa taong 2022 na mayroong 71. Agad din namang lumobo ang bilang na ito noong nakaraang taon kung saan naitala ang 313 kaso. Sa kasalukuyang taon, nasa 35 ang naitala kaya't nagbigay paalala ang PNP-ACG na maging mapanuri sa mga transaksyon online. Ang vacation scam ay nangyayari kung saan inaalok sa mga biktima ang mas murang halaga na accommodation, ngunit pagdating sa mismong lugar ng reservation ay wala ito sa listahan. Kaya't payo ni Police Major General Sidney Hernia, ugaliing suriin muna ang mga booking sa lehitimong website o opisyal na account na establishmento bago magbayad para maiwasan ang ganitong klase ng scam. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nanawagan kamakailan ang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na si Benhur Abalos sa Council on Good Local Governance sa Cebu City ukol sa layuning paigtingin ang serbisyo sa lipunan. Pahayag ni Abalos ang responsibilidad sa pamahalaang panatilihin ang kalusugan, kaunlaran pati na rin ang edukasyon ng lipunan ay bahagi ng mga bagay na dapat pagtuunan upang mas maipagpatuloy ang proteksyon sa mga mamamayan. Samantala, hinikayat din ng DILG ang LGU na iayon sa matapat na serbisyo at mabuting pamamahala ang mga hakbang na isasagawa sa lipunan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, 500 pisong grocery discount sa PWD at senior citizens aasahang maisabatas ngayong Marso. Kauna-unahang solar-assisted e-boat sa bansa inilunsad na. $20 million investment mula sa Australia, layong paigtingin ang sistema ng hustisya sa bansa. COMELEC, kumpiyansang isagawa ang plebisito ng Chacha. Amusement taxes sa mga Filipino film exempted sa susunod na 3 taon sa Metro Manila. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa vacation scams. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagbigay paalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga kumakalat na tulong pinansyal ng kagawaran. Ito'y matapos kumalat ang maling impormasyon na makakatanggap ang bawat senior citizen ng 10,000 piso. Paglilinaw ng DSWD, ang tulong pinansyal na ibinibigay ng kagawaran para sa mga senior citizen ay mula lamang sa Assistance to Individual and Crisis Situation o AICS program at Social Pension Program.
Alinsunod sa layuning ipakilala ang digitalization at modernisasyon sa industriya ng marino sa bansa, inilunsad ang Filipino-made solar-assisted electronic boat. Ang kaganapan na yan tinutukan ni Princess Castro. Nagsagawa ng isang demonstrasyon ang sangay ng Department of Science and Technology, katuwang ang Maritime Industry Authority, alinsunod sa opisyal na paglulunsad ng tinatawag nilang SESI electronic boat. Ang SESI ay mas manaikling pangalan para sa Safe, Efficient, and Sustainable Solar-Assisted Plug-in e-boat, kung saan kaya nitong magsakay ng 10 pasahero at 2 dagdag na upuan para sa pahinante nito. Kaya nitong tumagal ng 2 oras o higit pa kung ang solar energy nito ay patuloy na kumakarga. Maaring i-charge ito overnight o sa pamamagitan ng solar kapag nasa daungan. Bilang ang Pilipinas ay isang archipelagong bansa na napapaligiran ng tubig at mga isla, layon ng SESI e-boat at ilan pang mga proyektong nais na isulong ng mga ahensya at katuwang na organisasyon ang makapaghatid serbisyo sa publiko, partikular na ang pagtatransport ng mga cargo upang mabilis na maabot ang mga isla sa bansa. Bukod sa DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development at Marina, katuwang din nila sa proyektong ito ang Department of Transportation, Department of Energy at ilang estudyante ng isang universidad sa Maynila. Dagdag pa rito, ang e-boat na ito ay locally made at environmentally friendly. Samantala kung ikukumpara sa mga fuel-powered boats, ang e-boat na ito ay hindi maingay at nakapaghahatid ng komportableng paglalakbay sa mga pasahero. Ayon sa mga kinauukulan, patuloy ang kanilang pag-uudyok sa kanilang team na maipasa sa industriya ng paggawa ng bangka at barko ang dinevelop na teknolohiya ng mga engineer at researcher at ma-adapt ang kanilang proseso. Isa lamang ito sa mga inilatag na proyekto alinsunod sa pagsusulong ng maritime digitalization and safety, modernized shipping and decarbonization at pagre-recycle sa paggawa ng bangka. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-aaral na isinasagawa alinsunod sa maintenance at iba pang kakailanganin sa pagpapaandar sa e-boat, kabilang na ang ilang mga proyektong ilulunsad na kahalintulad nito. Mula rito sa Manila Bay, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagsisikap na maisulong at mapadali ang paglago sa iba't ibang sektor ng sining sa Masbate, ipinoklama ng Department of Tourism Bicol o DOT5 ang lalawigan bilang Art Capital of Bicol. Ipinahayag ni Regional Director Herbie Aguas na sa Proclamation No. 001 na kanyang nilagdaan nitong Martes ay opisyal nang kasama ang Obra Masbateño Arts Festival sa National Commission for Culture and Arts Calendar. Ang Obra Masbateño Arts Festival ay sinasagawa tuwing buwan ng Pebrero na ipinagdiriwang din bilang National Arts Month. Ito ay pinasimulan ng pamahalaang panlalawigan ng Masbate noong taong 2021 bilang obra exhibit upang kilalanin ang mga talento ng local artists at kanilang kontribusyon sa komunidad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, 500 pisong grocery discount sa PWD at senior citizens aasahang maisa batas ngayong Marso. Kauna-unahang solar-assisted e-boat sa bansa inilunsad na. $20 million investment mula sa Australia, layong paigtingin ang sistema ng hustisya sa bansa. COMELEC, kumpiyansang isagawa ang plebisito ng Chacha. Amusement taxes sa mga Filipino film exempted sa susunod na 3 taon sa Metro Manila. PNP-ACG, nagbabala sa publiko ukol sa vacation scams. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita.
Nakatakdang isagawa ng Philippine Army o PA ang kauna-unahang Combined Arms Training Exercise o KTEX katihan sa Marso. Nalalakukan ng humigit kumulang 6,000 sundalo. Gaganapin ang mga nasabing drill sa iba't ibang kampo sa Nueva Ecija at Tarlac. Ang aktibidad ay nilaan upang ipakita ang pagbabago ng PA mula sa panloob na seguridad patungo sa mga operasyon sa pagtatanggol sa teritoryo. Kasangga ng Philippine National Police o PNP ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang buy-bust operation kamakailan sa Ilagan, Isabela kung saan inaresto ang isang lalaking tulak ng ilegal na droga. Para sa buong impormasyon, narito ang balita. Sa lungsod ng Ilagan, Isabela, bandang alas 11 ng gabi noong ika-27 ng Pebrero, timbog ang lalaking tulak ng pinagbabawal na droga o shabu. Sa buy-bust operation ay sinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police o PNP na pag-alaman na ang sospek ay si alias Mar, 42 taong gulang na residente ng Barangay Baligatan. Sa nasabing operasyon, nahuli ang 2 gramo ng shabu na tinatayang nasa higit 13,000 piso at buy-bust money item na 1,000 piso, pati na rin ang 7 pirasong 1,000 budel money. Kasama na rin sa kinumpiska ay ang driver's license, cellphone at motor ng sospek. Matapos ang pagsuko ng sospek, agad itong idinala sa himpilan ng syudad sa Ilagan upang hintayin ang kanyang disposisyon sa nasabing paglabag ng batas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpaalala ang Philippine Red Cross ng ibayong pag-iingat sa publiko ukol sa banta ng sunog sa pagsisimula ng buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month. Naglabas ang Red Cross ng ilang mga tuntunin upang makapagbigay ng kamalayan sa kaligtasan laban sa posibleng sakuna na siya rin kinakampanya ng Bureau of Fire Protection. Sa buwan ng Marso, sinasabing may pinakamaraming insidenteng naitala ng sunog dahil sa pagtaas ng temperatura. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Wars. Sa ulo ng mga balita, 500 pisong grocery discount sa PWD at senior citizens aasahang maisabatas ngayong Marso. Kauna-unahang solar-assisted e-boat sa bansa inilunsad na. $20 million investment mula sa Australia, layong paigtingin ang sistema ng hustisya sa bansa. COMELEC, kumpiyansang isagawa ang plebisito ng Chacha. Amusement taxes sa mga Filipino film exempted sa susunod na 3 taon sa Metro Manila. PNP ACG, nagbabala sa publiko ukol sa vacation scams. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.